Brother Wally, pinagpala ka ba ng ating Panginoon? Opo, singsing-liglig at umaapaw kayo po, Sister Susan. Ganun din ako, talagang maraming mga ginagawang pagpapala ang Diyos sa ating buhay, sa ating mga pamilya. Amen. Kaya tayo po ngayon ay dadako sa sharing portion. Ibabahagi po ni Brother Wally ang tatlong strong point area ng spiritual warfare po bago tayo makinig ng mga pinagpapala ng ating Diyos. Ang strong area po ng spiritual warfare, ito po ay the first strong point area ay yun pong pagbabahagi ng ating pong mga pagpapala at biyaya. And the second strong area ay yung ating ginagawa na tayo ay nagpupuri sa ating Diyos, umaawit, at higit po sa lahat, yun pong pangatlo na strong point area ay yun pong ating mapapakinggan na mabuting balita mamaya na sigurado pong pag yan ay tumimo sa ating pong puso, tiyak na tayo po ay kakalanihin ni Yahweh El Shaddai sa lahat ng uri ng karamdaman, lalo tigit pang espiritual na buhay. Amen? Mapagpalang umaga po sa lahat. Tunay nga po na ang ating Diyos na sinasamba ay buhay at siya po ang dakilang manggagamot. Ibabahagi ko lang po sa inyo kasi po ako nagkaroon ng sakit. Nakaraang August po, nagpa-check up ako. Sabi ng doktor, meron daw bukod sa akin 2 dibdib. Sa breast po, dito sa right, 2. Dito po sa left, 4. Ngunit po talagang buhay at dakilang manggagamot ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng pananalig ka na ng palataya, sa pamamagitan din po ng panalangin ng prayer partner. Pagkatapos ko ng 3 buwan, bumalik po ako sa doktor. Nagkasang po ulit. Praise the Lord. Talagang kung buhay ang Diyos. Nung pinasa na po yung ultrasound result, sabi po ng doktor, clear na po yung aking breast, wala na po yung mga bukod. Kaya po ang pamulit pasasalamat ay tanging kay El Shaddai lamang. Magandang umaga po. Purihin po siya. Talaga yung pinagkakatiwala ko po siya noon at saka po siya po sa akin. Purihin po ang Panginoon siya po sa inyo ang nangyari sa kapatid ko. Siya po ay dati umaatin sa gawain na to. Subalit kung makilala po niya yung asawa niya ng San Fonseca po. Siya po ay nagbago, nag-backslide po siya. Sinabi ko po sa kanya, bakit ko ginawa yun? Kapansahan ka ni Lord. Nung kung nanganak siya, 2 po yung twin, patay po. Pangalawang beses po, nanganak na naman po siya, patay na naman po. Purihin ng Panginoon, hindi na naman po siya, talagang matigas po ang puso niya, nagsisharap sa kanya, magbalik loob ka na, papatawarin ka niya. Hindi rin po siya nagbalik. Inabandon po siya ng kanyang asawa, hindi po siya sinusustento kahit siko. Nagpunta po siya ng Jeddah para makapag-ayos sa asawa niya. Hindi rin po naayos. Umuwi po siya, hindi niya natapos ang kanyang kontrata sa Jeddah. Ngayon, umuwi po siya sa amin. Isa po siyang buntis. Sabi ng nanay ko, paano nangyari yan? Sama po ng loob ng aking ina, namatay po ang aking ina. Wala na po siyang magawa. Sabi ko, magbalik loob ka rin, Panginoon. Oras na para magbalik loob ka. Purihin po ang Panginoon at nagbalik loob na po siya ngayon. Nandun po siya sa Hong Kong at nagpupuri po siya. Salamat po ang Yahweh El Shaddai sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagluwalhati. Salamat po sa iyo. Amen! Ako ay magbabahagi sa inyo sa kabutihan ni Yahweh El Shaddai ng pagpagaling niya sa aking karamdamang pisikal. Noong last April 24 August 24 po ay pinawi po ni Yahweh El Shaddai ang aming nanay. August 25 po na ako makonfine sa Red Cross, Seoul Red Cross po. Ako po ay nakonfine doon ng 10 araw. At ang sabi daw ng doktor, ang akin po daw ay sakit ay cancer na po sa atay. Subalit, ang papuri, pasalamat parangal kay Yahweh El Shaddai ay binabalik ko sa kanya dahil
sa kanyang kabutihan, tunay nga na siyang Diyos na dakilang manggagamot. Lumabas po ako sa ospital at ang sabi ng doktor ay clear ang aking karamdaman at hindi po cancer ang aking sakit. Kaya papuri pa salamat parangal ay binabalik ko sa atin dakilang Yahweh. Maraming salamat po. Buhay po ba si Lord sa buhay niyo? Amen. Tunay nga po na buhay si Lord sa buhay natin. Ako po ay nagkasakit. Last year po yun. Nagkasakit po ako ng cancer. Ano number ba? Nasa stage 4 na po. Tunay nga po kung sabihin ng sa iba, ako po parang hopeless na po. Pero ang sabi ng doktor ay keep on prayer. Prayer. Tapos nung dakila po ang Diyos sa buhay natin. Hindi po ako pinabayaan. Ang sister-in-law ko po ay may sakit din ganon. Doon sa probinsya, sa Manila po. Na-confine din siya sa medical center. Ganon din po ang stage niya, stage 4. So, baga sa kahit ako may karamdaman, siya rin may karamdaman. Lagi kong sinasabi sa kanya na lakasan ang loob niya. Pero purihin ng Diyos, hindi po siya nagtagumpay, kinuha po siya ni Lord. Kaya ako pinatugulit, nagpapasalamat dahil ako ay buhay na buhay. Nandito po ako to, nagpapasalamat sa dakilang makapagpapalit. Bagay. Hallelujah. Wala pa akong binayaran sa operation ko po. 2 beses po ako na-opera. Tapos inimo po ako ng 9 months. Purihin ng Diyos. Ako ngayon ay buhay! Thank you, Lord! Thank you. Year po, 2005, ako po inadiagnose na may breast cancer. 2 times po ako na-opera. At 2 times din po ako na-chemo. Una po sa unang operasyon ko. 1 year po ako na-chemo. Tapos ito pong, sabi po, ito pong January na, itong 2007 January na opera uli ako. Yung din sa side na inopera ko, pangalawang beses. Tapos, naking po uli ako ng 9 times. Pero po, pasasalamat pa po rin ko sa Panginoon dahil po talagang pinagkaroon niyang kahilingan ko na tuloy na gumaling at kagalingan po talaga ang pinagkaroon niya sa akin. Ngayon po, tapos na po ang ko. At ang lahat ng financial na pangangailangan po ay talaga pong wala po akong kinailangan sa 2 beses. 2 beses na pagkatuloy po. Wala po, tunay nga po ang Diyos ang pumilis po sa aking buhay. At gano'n din po sa mga patuloy na pagtupray sa akin. Kaya binabalik ko lang po sa Panginoon ang pasasalamat pa po rin sa kanya. Ito po ay nakatayo pa rin pa ako sa inyong harapan. Papuri po sa Panginoon. Amen! Amen! Talagang ang Diyos ang nagpapagaling sa lahat ng karamdaman. At siya rin ang Diyos